Good morning guys. It's another day at panibagong hamon na naman ito para sa atin guys, no? Ah, bababa tayo guys sa makina ngayon, no? Start na uli yung morning natin para magtrabaho. Kasi nandito tayo sa barko para magtrabaho at isatisfy din natin yung owner. Yan naman yung aim natin guys, 'di ba? Sinasahuran tayo, dapat magtrabaho rin tayo ng maayos. 'Di ba guys? Mahalin natin yung trabaho para ang trabaho mamahalin din tayo. 'Di ba guys? So may trabaho tayo, may income. Ganun lang yun guys, no? At kailangan, no, ayusin natin yung trabaho para yung trust ng owner nasa atin pa rin, no? Hindi lang ako ang maapektuhan kundi lahat ng Pilipino. So dapat ang bawat Pilipino maging maayos para magiging mabango rin, no, ang mga Pilipino. So guys, bababa na tayo sa makina lalo na at meron tayong gagawin ngayon, no? Magta-top overhauling kami ng generator number 2. So tara guys, samahan nyo ako at ipa-familiarize ko sa inyo ang sinasabi kong gagawin sa generator. Let's go guys. Peace. Hello guys, at gaya nga ng nasabi ko, nandito na tayo sa engine control room guys. So pagkatapos naming mag toolbox meeting, no, pinapunta ko na yung mga bata natin para maumpisahan guys yung pagbunot, no, ng cylinder head ng generator number 2 natin. Yun guys yung itap overhaul natin. Nauna nang bunutin nila guys yung tatlong silindro bago pa man ako dito dumating. At ngayon guys, yung remaining 3 cylinder naman, ang 3 remaining cylinder head naman guys yung bubunutin natin. At naka-ready naman na yung cylinder head, yung tatlong cylinder head na ipapalit natin guys. So madali lang naman yun guys, no, ang trabaho. Kasi bunot, linis, then salpak. Tapos kukunan na natin ng mga clearances yung rocker arm, no. So let's go guys at silipin natin sila kung ano na yung development ng ginagawa nila. Tara. Ito na nga guys, nasa generator number 2 na tayo at nakikita niyo naman na inumpisa na ni third engineer baklasin yung rocker arms. Ayan guys, kasama niya si second engineer dyan para magtanggal. At ito guys, yung ipapalit nating cylinder head, ready recond na ito, na ready salpak. Ito guys, yung forma ng generator natin. Ito yung generator number 3. Pinapakita ko rin sa inyo guys kung ano ang itsura. So ganito lang yan guys, kaliit, no? At yung generator number 2, yung in-overhaul natin guys, ito yung nasa gitna. So bago pa man ako dumating, na-overhaul na nila yung unit number 1, 2, 3, cylinder 1, 2, 3. Kaya ang gagawin natin is yung 4, 5, 6 naman. Pinagpatuloy lang guys, no? So ganun lang guys mag-maintenance ng generator. At mayroong tatlong spare na cylinder head. So ang ginagawa, nire-recondition muna yung spare nating cylinder head. At pag ready na, so bubunutin at saka isasalpak. So ayan guys, no, ginagamitan na ng hydraulic, no, yung pagtanggal guys ng mga bolts. So napakadali naman guys, no, yung pagtanggal ng cylinder head nito. At ayan guys, kung makikita nyo yan guys, yung special tools na yan guys, yan yung pangtanggal ng cylinder head bolts natin, which is hydraulic jack yung gamit natin guys. So napakadali lang guys, no, very simple lang naman ito guys gamitin, no. Ayan, apat yan guys. So sabay-sabay na
i-loosen natin yung bawat isang cylinder head. Ayan guys, so natanggal na at ready na alisin, no, yung cylinder head natin. So ayan guys, inaangat na para mapalitan natin guys. So iangat natin yan isa-isa. Sa barko guys, wala namang problema sa gamit, no? Kompleto naman tayo sa tools. At sa overhauling, lalo na sa overhauling guys, may mga special tools naman yan na allotted guys, no? Sa mga machineries natin. Kagaya ng generator, no? Kasama yung mga special tools yan guys. So ayan guys, sinilip natin yung piston. Ayan. So nakikita na natin guys. So ganyan lang guys ang forma, no? Pag tinanggal natin yung cylinder head. Inline lang naman guys yung engine ng generator. Kaya napakadali naman i-overhaul ito. Lalo na top overhauling lang naman guys, no? So mayroong number of running hours lang guys yung top overhauling, no? Kalahati sa running hours ng major overhauling. So ayan na guys, no? Ilalapag na natin muna doon yung natanggal nating cylinder head. Tanggalin muna natin lahat guys yung tatlong cylinder head, no? Para sabay-sabay nalilinisin. I-wire brush natin guys, no? Para matanggal yung mga carbon deposits doon sa cylinder head. Linisin natin mabuti guys, no? Sa overhauling kasi guys, napakahalaga na malinis, no? Yun naman yung purpose natin guys, no? Na lilinisin natin, no? So yan yung sekreto sa overhauling guys, no? Kailangan malinis. So yan na nga guys, no? Natanggal na yung tatlong cylinder head sabay-sabay, at sabay-sabay din namang merong isang taong ituka para maglinis dyan guys. At si third engineer naman is yung mga accessories doon sa tinanggal na cylinder head ay ililipat na doon sa bagong mga recon na cylinder head para i-prepare na at i-ready para sa pag-salpak, no? Sa pagkabit ng tatlong cylinder head doon sa 456 unit. Pagkatapos ng malinis lahat-lahat at pati na yung mga accessories doon sa cylinder head, ayan na guys, no? Inaangat na natin yung recond na cylinder head para isalpak na natin guys. So ganun lang naman guys, kabilis, no? Madali lang. So ayan na guys, isa-isa na namang binabalik natin yung ready recon cylinder head na. So mini-make sure lang guys na lahat ng mga o-rings, no, mga gaskets, cylinder head gaskets nasa in place, no, para maiwasan din natin na magkaroon ng leaking, no, leakages yung gas, at lalong-lalo na yung mga cooling water guys, no, kasi water cooled, no, yung engine natin, no, yung design ng mga generator engines natin sa barko guys is water cooled. Okay, so ayan guys, no, sinasalpak na natin yung ready recon cylinder head. Ayan, so dahan-dahan lang para siguradong lapat na lapat. At ito na guys yung mga natanggal nating cylinder head, no, ibababad dito guys sa tubig. At yun na nga guys, no, umpisa nang i-assemble naman lahat-lahat, no, yung mga pinagtatanggal, yung mga rocker arms. Ayan, so at kung nakikita nyo guys, ayan na, nagtatapit clearance na si third engineer, no, sa rocker arms. Nahigpitan na yan lahat guys, no, yung cylinder head. At ngayon kung nakikita nyo, nagtatapit clearance na si third engineer, no. At kapag hindi nyo alam kung ilan yung clearance, nandun yan guys, no, makikita sa manual, no. Dapat always refer, no, the maker's manual. So yan yung pinaka-biblia natin guys, no, pagdating sa maintenance ng mga machineries, ng generator engines,
magdedepende lagi tayo guys sa maker's manual, no? Lahat yan nandyan guys, no? Ang maintenance, ano yung mga, kung paano yung mga procedure, so nandyan lahat. So yan guys, no? Finishing touches na lang si third engineer dyan, no? Tinatapit clearance na lang, kinukuha na lang ng tapit clearance para pag natapos na yan guys, no? Ready to test run na yung generator natin. Ayan guys, may tamang procedure yan kung paano mag top dead. So lahat yan makikita natin sa maker's manual. Ayan guys, at tapos na yung overhauling yan guys, no? Yan na lang at kompleto na. So yun na nga guys, natapos na yung top overhauling natin sa generator engine number 2 at tinesting na natin ngayon. Then nilagay na natin on service para masubukan natin kung okay yung ginawa. So that's it guys, at abangan nyo naman yung mga susunod pa nating mga video. Bye bye.